Panoorin nyo mga Lodi kung gaano po kasinungaling ito si Marcos Jr. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sigurado ka? Panahon ng pandemya, yung Build Project ni Tatay Duterte hindi po apektado nung panahon po na iyon. Pero ngayon mga idol, yung budget po ng ating bansa, ubos po pero wala pong naipakita kung saan po napunta. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Oo, sobrang malayang bansa tayo ngayon, PBBM. Dahil malaya na ulit ang mga adis. 33,000 natawa sa mga sinabi mo? Ibig sabihin yan, wala nang naniniwala sa inyo, Marcos Jr. Kaya takot na takot kayo at sinisiraan ninyo itong grupo ng PDP laban ni Tatay Duterte at ni VP Sara Duterte. Kaya please lang po, kung gusto nyo manatiling maayos ang ating bansa, iboto nyo po ang PDP laban. I-straight po natin yan mga Lodi. Para po maiwasan din po natin ang masamang binabalak nila kay VP Sara Duterte. Anak na tinapay, iboboto nyo po ba itong line-up ni Marcos Jr.? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Grabe po yung paninira ni PBBM sa PDP laban mga idol, no? Akala ko ba malalakas yung inyong senatorial slate? Pero bakit kailangan mo pang manira, PBBM? Panoorin nyo mga Lodi kung gaano po kasinungaling ito si Marcos Jr. Papakita ko po sa inyo yung mga sinasabi niya hindi po makatotohanan sa kanilang ginawa pong rally dyan po sa lugar po nila. Eto po. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Ano? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala daw pong may bahid ng dugo dahil daw po sa tukhang mga Lodi. Alam nyo po ba na ito pong linyada ni Marcos Jr. sa kanyang senatorial slate halos yan po nagpasipsip po kay PRRD nung siya pa po ang pangulo ng ating bansa. Si Tolentino number 1 yan. Yung Cayetano mga idol. Si Manny Pacquiao sumuporta rin po yan kay Tatay Duterte. Si Bong Revilla mga idol. At eto nga pong Villar at si Aimee Marcos, di ba? Puro po sila pasipsip nung presidente pa po si Tatay Duterte. Ngayon sasabihin mo walang bahid ng tukhang, hindi nga sila umaalma nung ginawa po yung tukhang dahil nakabuti yan sa ating bansa. O tuloy pa natin. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sigurado ka na pinabayaan ni Tatay Duterte ang mga tao nung panahon ng pandemya? Saan ka ba nandoon nung time na iyon? Ano bang ginagawa mo? Si Tatay Duterte nagpakahirap para makapagtustos ng bakuna dito po sa ating bansa. Tapos sasabihin mong pinabayaan? Pero eto mga Alodi panahon ng pandemya, yung Build Project ni Tatay Duterte hindi po apektado nung panahon po na iyon. Tuloy-tuloy pa rin po yung infrastruktura kahit meron pa rin po tayong pandemya dito sa ating bansa. Pero ngayon mga idol, yung budget po ng ating bansa, ubos po pero wala pong naipakita kung saan po napunta. At eto pat napakarami pa po nating utang. Pero sa panahon ni Tatay Duterte, kung makikita nyo sa inyong screen mga idol, yan po ang ginawa niya panahon ng pandemya. Eto Mindanao Railway mga Roldi, kay Tatay Duterte idea yan, kaya po tinutulan nilang maituloy sa panahon po ni PBBM. Ito patuloy pa natin yung kasinungalingan. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. O mga idol, yung mga Lodi nating nasa Coast Guard, yung nasa Navy, kayo na po ang makakapaghusga niyan kung ano pong klaseng tulong ang ginawa ni Tatay Duterte nung siya po ang pangulo ng ating bansa. Ngayon mga Lodi, sinasabi lang bagong Pilipinas, bagong muka, maasenso, ganito pa rin po yung estado ng kanilang Coast Guard at Navy. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Ito magandang talakayan mga Lodi. Alam ko si Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang tinutukoy dito.
Wow, ang galing po talaga ng pangangampanya ng bagong Pilipinas, bagong muka. Puro paninira po kahit hindi po napatunayan yung binibintang po nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Lilinawin ko lang po mga idol, hindi po ako bayad ni Pastor, hindi rin po ako kaisa sa kanila pong relihiyon. Ang tinitingnan ko lang po dito kung totoo ba na siya po ay merong ganong kasalanan. Pero wala po silang napatunayan. Pero dito sa sinabi ni PBBM, akala mo talaga na napatunayan nila na nangyurak po ng pagkatao ng mga kababaihan. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy pa natin. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Oh, sa Pogo na naman mga idol. Kung maaalala nyo, ako po yata ang katangi-tanging vlogger na nagpursige na talakayin po itong illegal gambling dahil halos lahat po ng mga influencers, content creators, vlogger na mga sikat nagpo-promote na po ng online casino. Sa panahon po yan ni PBBM mga lodi, talamak po ngayon ang online casino na pinapasa po nila sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, bantayan nyo. Lahat po halos ng mga artista, na mga sikat nagpo-promote na po ng online gambling. Meron pa nga po itong napakalalaking mga billboards. Sa tingin nyo po ba mga lodi, kay Tatay Duterte ba talaga nagsimula itong online casino? At bakit nananatili pa rin ang online casino kung tumututol ka PBBM? Sa panahon mo ito masyadong naging talamak. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Eto mga lodi, malayang bansa. Oo, sobrang malayang bansa tayo ngayon PBBM dahil malaya na ulit ang mga adis. Eto pinakita kong video mga idol ha. Tingnan nyo po yung itsura niya at di umano ang suspect na ito ay siya daw po ang dahilan ng pagkasawi ng kanyang ama. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Wow, may talino at sipag. Eto, ganito po yung itsura po ng sinasabi ni PBBM. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Iba talaga yung script mga lodi, no? Kapag hindi po talaga sang-ayon yung script, magkakautal-utal po talaga kayo sa inyong binabasa. Dahil hindi po tugma ang nasa isip mo at yung tunay na ginagawa ninyo. Anak na tinapay. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Ang mga sugarol ngayon, mga idol, nandito po sa ating bansa at kapwa po Pilipino natin, karamihan po dyan nakatira po sa squatters area. Yan po ang target ng mga online gambling app na nakikita nyo sa inyong mga social media account. Sa panahon lang po yan ni PBBM. Lalo na po yung laganap, ang suyop. Kitang-kita naman sa itsura mga idol. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Ito ang napaka-importante pag-usapan PBBM. Total na talakay mo to dyan sa inyong rally. Yung mga batang inagaw ang karapatan nilang mabuhay sa ating bansang sinilangan. Kung mapapansin nyo mga idol, kaliwat kanan ang post sa social media ng mga nawawalang mga bata at hindi po natin alam kung ano po talaga ang motibo ng mga nangunguha ng mga batang ito. Sa panahon po ni PBBM, sobrang lagana po ito at mga adik mga lodi na nangre-rape po ng mga kabataan minor de edad. Sabi pa po dito mga lodi, natagpuan na po yung batang nawawala, condolence po sa pamilya. Ibig sabihin yan, wala na po yung bata. Ngayon mo sabihin yan, PBBM, sa harap nitong mga nawawalang bata at nawalan ng buhay, sino ba ang nang-agaw ng karapatan nila na mabuhay dito sa mundong ito? Sa panahon mo, napakadaming mga inosenteng bata ang nawalan ng buhay. Kitang-kita naman sa mga balita, kaliwat kanan po yan, hindi po yan fake news. Kaya kung ikukumpara nyo mga lodi, ang sinasabi po nila na walang awa po sa mga bata na si Tatay Duterte, eto po mga lodi, yung bumisita po si Tatay Duterte sa mga cancer patients sa mga bata. Matapang po si Tatay Duterte pero makikita nyo po yung pagmamahal niya sa kanyang mga nasasakupan, lalong-lalo na po sa mga bata. Lumuluha po siya, matapang siya pero tunay na may malasakit. Yan ang leader na talagang kinabili
ipagliliban ko. Hindi kagaya ni PBBM. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ayaw na ayaw balikan? Ang sigaw nga ng taong bayan, ibalik ang Duterte sa ating bansa? Tapos sinasabi mo ayaw na ayaw balikan? Ito yung ayaw namin balikan, yung laganap ang kriminalidad sa ating bansa na binalik mo, PBBM. Anak na tinapay, iboboto nyo po ba itong line-up ni Marcos Jr.? Etong mga taong ito na mga hunyango, mga idol, kagaya po nito si Bong Revilla. Ano po ba ang tumatak sa inyong isip na nagawa po niyang maganda sa ating bansa? Ang aking tumatak dyan, mga lodi, yung nagbudots dance po siya at nanalo. Ito po si Manny Pacquiao. Ang tumatak sa akin dyan, mga lodi, yung napakarami niyang absent at ipakukulong daw po yung nanay ni PBBM kapag nanalo siya. O eto si Tolentino, mga idol, yung dikit ng dikit kay Tatay Duterte dati para manalo bilang senador. Ngayon, nandyan na po sa linya nila. Tapos yung may malasakit na po sa kapwa, mga lodi, na si Tulfo. Purong pera naman ng taong bayan. Pinamudbud niya, PSWD secretary. Pera natin, tapos magkakaroon kayo ng utang na loob sa kanya, tapos iboboto nyo siya? Tama ba? Akala ko ba malakas yung inyong alyansa, Marcos Jr.? Bakit takot na takot kayo dito sa PDP laban lineup ni Tatay Duterte? At naaalala ko, mga lodi, kaya ako po nasabi na sinungaling po ito si PBBM. Etong linya po na ito nung panahon po ng pangangampanya nila. I believe and I do not indulge in negative campaigning. O negative campaign, ayaw niya daw nun. Pero bakit ganito ang iyong ginagawa sa inyong rally? Ang kapal talaga ng mga apog ninyo para sabihin na kayo talaga ang nagmamahal sa ating bansa at sinisiraan nyo pa ang linyada ni Tatay Duterte. Kahit hindi mo man banggitin, alam ng taong bayan kung sino talaga ang iyong pinatatamaan. Pakita lang natin ha, kung marami pa bang naniniwala dito kay PBBM. Ito po yung kanyang ginawang post kahapon. Sabi po kasi ng mga tansong talangka, marami daw po ang nagmamahal kay PBBM. Ito po yung post niya. Partida ha, sa Ilocos po yan ginawa, mga idol. Sabi pa niya dito, sa Mayo, 12-0 para sa Senado, 12-0 para sa Alyansa. Ilocos Norte, Centennial Arena. Ito po yung mga nag-react, mga idol. Tingnan nyo pong mabuti. 33,000 ang naghaha-react dyan, mga idol. Tapos yung nag-heart 6K lang. Tulungan nyo naman, mga tansong talangka. Ito si PBBM na dumami yung heart react nyan. 33,000 natawa sa mga sinabi mo? Ibig sabihin yan, wala nang naniniwala sa inyo, Marcos Jr. Kaya takot na takot kayo at sinisiraan ninyo itong grupo ng PDP laban ni Tatay Duterte at ni VP Sara Duterte. Kaya dito pa lang, mga lodi, parang nag-initial survey na tayo. Mismong sa kanyang Facebook page, alam na natin ang kasagutan kung mananalo ba itong manok ni PBBM. Siguradong sigurado ako, mga lodi, sawang-sawa na po ang ating mga kababayan sa mga gatong klaseng politiko. Kaya please lang po, kung gusto nyong manatiling maayos ang ating bansa, iboto nyo po ang PDP laban. I-straight po natin yan, mga lodi, para po maiwasan din po natin ang masamang binabalak nila kay VP Sara Duterte. Hanggang dito lang po muna, mga idol. Marami pa po tayong tatalakayin. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.